Sa balitang abroad, nagbigay ng paglilinaw ang Iran kasunod ng pakikipagdialogo nito sa Estados Unidos. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, walang negosasyong nangyari kundi isang palit mensahe lamang. Tinanggihan rin umano ng Tehran ang panukalang 15-point peace proposal ng Amerika na naglalayong tapusin ang tensyon. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Son Santiago. Ipinabatid ng Foreign Minister ng Iran na walang negosasyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika, ngunit inamin nito nagkaroon ng palitan ng mensahe ang dalawang panig. Sa panayam sa kanilang state television, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na walang direktang usapan ng kanilang pamahalaan sa Washington. Gayunpaman, inamin niya na may mga mensaheng ipinapadala ang US sa tulong ng tinatawag niyang friendly countries. Kaya binigyan diin ng Foreign Minister na hindi ito dapat ituring na negosasyon kundi simpleng mensahe lamang. Kinu-question din niya ang pagbabago ng tono ng US. Humiling daw kasi ito noon ng unconditional surrender, ngunit ngayon ay bukas na sa usapan. Samantala, ayon sa isang hindi pinangalan ng Iranian official na ipinalabas din sa state media, tinanggihan din ng Tehran ng panukalang 15-point peace proposal ng Amerika na naglalayong tapusin ang tensyon. Ayon sa mga report, nakapaloob umano sa proposal ang pagluwag ng sanksyon sa Iran, paglilimita sa kanilang nuclear at missile programs at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa kabila ng kanilang hindi pagpayag, naglatag ang Iran ng sarili nilang mga kondisyon. Kabilang dito ang pagtigil ng pag-atake laban sa kanilang mga lider, garantiya laban sa panibagong aksyong militar sa hinaharap at buong kontrol sa Strait of Hormuz. Sa kabila nito, iginiit pa rin ni United States President Donald Trump na nais ng Iran na makipagkasundo. Ayon kay Trump, gusto umano ng Iran ng isang kasunduan, ngunit nag-aatubiling aminin ito sa publiko. And they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.